Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programa kung saan ay naghahatid po tayo ng tugon sa ating bawat tanong. At syempre pa, gamit po natin ang salita ng ating Panginoon. Dito lang yan sa Solution with Laverne Duhot. And ako po yun at sasamahan ko po kayo sa loob ng halos isang oras at tayo po ay magsasama-sama para matuto at mapagpala sa yaman ng salita ng ating Panginoon. At syempre pa, binabati ko po muna ikaw na nanonood sa ngayon at ilan pa sa mga kapatid natin mula sa iba't ibang panig ng daigdig sa mapagpalang umaga, tanghali at gabi. And of course, salamat po for joining us tonight para po sa mga kaibigan din natin na kasama natin sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao dahil tayo po sumasa inyo every Tuesday night at 7:30. Yes, once again, this is Solution with Laverne Duhot at hatid po natin ang mga tugon sa ating mga tanong. Of course, ang ating pong pinagkukunan ay mismong salita ng ating Panginoon. But before we move on sa ating mga pag-uusapan at pag-aaralan, gusto ko munang batiin na belated happy birthday si Sister Yonila Buenafe. Si Sister Lai ay nakasama namin sa kanyang celebration. And happy birthday. Hindi ko alam kung pwede kong banggitin yung kanyang edad kasi napaka importante sa kanya ng taon nito. So once again, happy birthday po Sister Lai at maraming salamat na kami po ay nakasama sa inyong pagdiriwang. Kami ni Mrs. ay talaga namang napagpala po na ating fellowship. At gayon din po, binabati natin ng happy birthday si Ate Liana Manalastas, ang butihing anak nila Ate Ana at saka si Kuya Ewat Manalastas. So, Liana, happy birthday. I pray na nanonood ka sa ngayon at enjoy your special day. Of course, birthday, ngayon ba yung birthday niya mismo? So, happy birthday at purihin ng Panginoon sa iyong buhay. Talagang buhay ng batang yan ay isang himala. Purihin ng Panginoon sa buhay mo. At sino pa nagbe-birthday? Si Nanay, Ophel. Si Nanay Ophel ang nanay ni Kuya Eman Gremio. Nanay, happy birthday po. Siya po ay ating churchmate dito po sa ating sambahan. And si Sister Marie Ballesteros, kailan ang birthday niya? Today, tiga-tay-tay din ang kapatid natin, Sister Marie. Happy birthday. At sa lahat po ng mga nagsaselebrate na kanilang mga birthdays, happy birthday po sa inyo. Bagaman hindi ko po kayo kilala ng personal, pero ang mahalaga ay atin pong kilalanin ang dagdag na edad na ito bilang pabor at biyaya sa atin ng Panginoon. And of course, kayo po, kung kayo po ay napapagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, pwede po ba ako maglambing? Pakishare po yung ating broadcast nang sa gayon ay mas marami pang maabot at sila rin po yung mapagpala sa ating mga pag-uusapan. At binabati natin lahat ng ating mga kasama ngayon. At salamat po for joining us. Nandyan sila Sister Lizelle. Nawawala ako dun sa akin. Lumalagpas. Sister Lizelle Pilotin, happy Tuesday night po sa inyo. And thank you for joining us tonight. At kasama rin natin ang mga kapatid natin sa Taytay. At sila Sister Andeng. Maraming salamat Sister Andeng. At kay Brother Alan. Binabati natin sila Kuya Jason na na-miss natin last I think it was 2 Sundays ago nung nandiyan kami sa Taytay. At si Ate Nika Encarnacion. Binabati rin natin sila Brother Ricky and Sister Ellen, ang mag-asawang napakasipag sa gawain ng Panginoon. Sister Amy Pascual, good evening po din sa inyo. At salamat po for that you are able to join us tonight. Binabati rin po natin ang mga kapatid natin, mga suki natin. Kung ano man po mga pinagdiriwang ninyo sa gabing ito, happy birthday, happy wedding anniversary. Ay kapiling niyo po kami nakikigalak at nagpupuri sa Panginoon sa inyong mga buhay. Sister Corazon Bondok, hello po and good evening din po sa inyo. Salamat po at kayo po'y kasama natin tonight. Alam niyo, pag-uusapan po natin tonight ay napapanahon kasi sa mga samot-sari nagaganap sa ating bansa and even sa ating mundo, importante po as mga mananampalataya, alam natin ang mga nangyayaring ito na may kinalaman at meron din pong mensahe ang Panginoon sa atin. And that's why ang atin pong episode for tonight is entitled, The Lord Does Not Want You to Be Ignorant
about this event. And of course, binabati rin natin si Sister Gigi Cristobal Mendoza na ka-jamming natin tonight. So maraming salamat po at kung kayo po ay first time na napadao sa ating programa or marahil kayo po ina-invite ng mga kaibigan natin, please pakilagay po sa ating comment section, #first time at bahaginan niyo po kami ng information kung sino ang nag-invite po sa inyo o paano po ninyo nalaman ng ating programa. Kagalahan po namin na makilala po kayo. And as we move on, ay gusto ko rin batiin ng blessed evening din kay Sister Angelica Joyce Kalayag. Si Ate Angge ito, no? At binabati natin ang kanyang katipan. Lalim, no? Si Kuya Natnat. Nandiyan ba si Kuya Natnat? Si Kuya Natnat or si Kuya Tantan. Actually, yung pangalan ni Kuya Natnat talagang Tantan Binaligtad lang So, si Kuya Nathaniel Peralta, good evening po sa inyo at binabati din natin. At maraming salamat for sharing si Brother Fidel Gabiola. Maraming salamat po sa iyo, kapatid. And tonight, gusto ko po kayong makasama at please, mag-interact po tayo with this question. At alamin natin kung ano pong nilalaman ng inyong mga puso. So, ang ating question for tonight na sasagutin po ninyo. Ganda po, para interactive tayo. What excites you about the future? Ano ba yung nagpapasaya sa'yo, nagpapa-excite sa'yo sa pagharap natin sa hinaharap? Since bago-bago pa po ang 2025. So ano ba yung nagpapa-excite sa'yo ngayong taon? And of course, nalalapit pang panahon. Kasi pangkaraniwan tayo, di ba? Pag sumasapit ang bagong taon, pangkaraniwan sa mga tao, natatakot lalo tigit sa panahon ngayon. Ngayong araw na to, maraming mga balita na hindi kagandahan, lalo na sa pagtaas ng gasolina, ng diesel. Ay kaya naman po kagabi pa lang nagpakarga na kami dahil almost 3 pesos ang pagtaas ng diesel at marami pong mga kababayan natin na nag-iinit ng ulo. Relax lang po tayo, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Now, sa mga ganitong mga bagay, mas madali po tayong, alam mo na, ang propensity ng tao, magalit, mainis. Pero, kapatid, mas tingnan po natin kung tumaas po ang presyo ng gasolina, ng mga bilihin tungkol po sa ginagamit natin mga krudo o anuman po mga bagay na iyan, tingnan na lang po natin pagpapala natin na meron tayong pambili. Ito po ay galing pa rin sa Panginoon. Parang hindi nag-iinit ang ulo natin. At alamin na lang natin, tingnan natin yung mga mabubuti na ginawa ng Panginoon sa atin. So once again, what excites you about the future? Nasasagutin po natin sa ating episode tonight. Dito lang yan sa At patuloy po tayo, nagpapatuloy dito sa ating programa at muli po ito ang Solution with Laverne Ducot at binabati natin even po yung mga kaibigan natin sa labas ng Pilipinas, sila Kuya Philip at ang kanyang mommy, si Sister Norma Vitales. Maraming salamat po for joining us tonight. At gayon din si Sister Gigi Cristobal Mendoza. Wala naman siya sa labas ng bansa. Nandiyan lang siya sa Santa Maria, Bulacan. So maraming salamat po for joining us tonight. And alamin natin kung ano po yung ating mga kinaka-excitan or tama ba yung Tagalog ko? About the future. What excites you about the future? So, this is our question for tonight mga kapatid para po sa mga ka-tune in lang sa ating programa. Please give us your answer. What excites you about the future? At sasagutin po ito sa atin ng Panginoon dahil napapanahon, as what I've said kanina, gusto kong susugan yung pinag-usapan na natin last Tuesday at I praise God and thank you din po sa mga napagpala at sabi nila marami po silang naliwanagan na tunay nga po yung nangyari po sa LA, hindi po ito sumpa ng Diyos sa kanila, hindi po ito parusa ng Diyos sa kanila at hindi pa po Great Tribulation. Yun po yung pinag-usapan natin last Tuesday. At salamat po sa Panginoon for giving us the message. Buti na lang may salita ng Panginoon. Kasi kung wala pong Biblia, wala tayong pagbabasihan na ating mga pinaniniwalaan. And tonight, alam niyo po, bilang pagbibigay po ng righteous foundation sa ating mga pag-uusapan, gusto ko muna pong bigyan kayo ng ilang mga pagbabalik tanaw. Alam niyo po, kung ating babalik tanawin, kung bakit marami pong tao
isipan ko as a pastor, it's my observation. Bakit maraming tao ang pag binabahagi na mo ng salita ng Panginoon, tila ayaw pa nilang tanggapin yung napakagandang kaligtasan na inaalok sa kanila ng Panginoon. Naalala ko lang po ang isang tagpo sa pelikulang Titanic. Ito po ay hindi to true to life story. This was a true story. So nang nagsimula na po naranasan ng mga pasahero ang trahedya noong hating gabi ng April 14, 1912, kung saan ay 1,500 katao po ang mga namatay na mga pasahero po dito dahil nagkaroon po ng butas sa malaking barko nung sila po ay bumangga sa isang iceberg at naging dahilan po ito para sila po ay unti-unti nang lumubog. Now, minarapat po ng mga crew ng barkong ito at sa utos na rin po ng kanilang captain na palipatin yung mga pasahero mula sa napakagandang Titanic. Of course, napakalaki po. Titanic nga di po ba? So palipatin sila para sila po ay mga ligtas sa mga nakalaan ng mga lifeboat. Bagaman hindi po ito sapat sa 2,000 pasahero nito. Pero sa marami po mga pasahero, ayaw po nilang lumipat mula sa Titanic. Of course, kung titingnan mo nga naman yung Titanic, kumpara dun sa lifeboat, ang layo ng itsura. And given the fact na marami na pong nag-invest dito sa Titanic, talaga naman po ayaw nilang lumipat sa lifeboat. Kasi bagaman siguro umaasa sila, bagaman tagilid na yung barko, naniniwala sila na kakayanin. Ganon din po ang pananaw ng maraming tao sa mundo. Bagaman, sa totoo lang ang mundo po natin ay papadumi ng papadumi. Talaga naman pabulok ng pabulok. Ito po ay nakasulat sa Biblia, papadilim ng papadilim. Tagilid na, kumbaga, ikukumpara natin sa Titanic. Pero ang mga tao, even though ang Diyos nag-provide na ng lifeboat, of course, in the person of Jesus Christ, pero alam nyo, tinitignan nila, ang simple ng lifeboat. Pero yung Titanic, nag-invest na ako dito ng aking kabuhayan. At talaga namang ayaw nilang lumipat kasi nga siguro meron silang yung sense ng panghihinayang. So nahihirapan silang talikuran ng mundo at tanggapin na lamang po ang lifeboat na pinrovide ng kapitan natin, ang ating Panginoong Diyos. Sayang, ano? At ayaw nilang tanggapin ng Panginoong Hesukristo kasi nga po meron silang panghihinayang. Ang laki na ng investment nila sa mundo. Kaya po sabi ng Panginoon sa atin in Matthew chapter 6 verses 19 till 20, do not lay upon for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. Verse 20, but lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth or rust destroys and where thieves do not break in and steal. So, madalas po, pangkaraniwan sa tao, gusto ng tao po nag-i-invest talaga ng kayamanan sa lupa. Sabi nga ng isang kanta ni Mr. Ruben Laurente, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Huwag dito kasi nabubulok at pwedeng nakawin ang inyong kayamanan. Alam nyo, gaya po na aking pinost, I think it was last week, kung mawawalan ka ng pera, you lose nothing kasi hindi naman talaga galing sa atin ang kayamanan. Ito po ay galing sa Diyos. But mas may ina po pangalagaan natin ang ating kaluluwa. Sabi ng Biblia, what does a man profit if he gains the whole world but loses his own soul? Mas importante po ang ating kaluluwa. Amen. Now, pinangahawakan po ng maraming tao yung sinabi nung lumikha ng Titanic na si William Peary, isang Irish shipbuilder, dahil ayon po mismo sa kanya, even God himself could not sink this ship. Malinaw na pinanghahawakan ng mga sumakay sa Titanic yung salita ng tao. Even God could not sink this ship. So naniwala sila sa sinasabi ng tao. Ganito rin po ang nangyayari sa mundo natin. Mas naniniwala sila sa sinasabi ng mundo, sinasabi ng kapwa-tao nila. Pero as we all know, hindi po nagtagumpay si William Peary, yung lumikha ng Titanic dahil eventually lumbog din po ang Titanic. So mas mainam po bilang mga taong nag-iisip, pag-isipan natin na atin pong kaligtasan wala sa ating kayamanan, malaki man po, Titanic man ang inyong bank account, Titanic man ang inyong mga bahay at ari-arian, pero lulubog at lulubog po yan kapag wala po sa pag-iingat ng Panginoon. At ito po ay nakita naman natin sa kasaysayan ng LA nung nagkaroon po sila ng wildfire. At for how many days tinupok po ang maraming mga milyones dolyar na ari-arian doon sa bahagi iyon ng Amerika. At dahil naniwala po sila kahit ang Diyos ay hindi kayang
palubugin ang Titanic, balikan natin itong kasaysayan ating pinag-usapan. Siyempre, umaasa sila na hindi namin kailangan ng lifeboat. Dito lang kami, kahit tagilid na, nandun ang pananaw nila sa pinahawakan nila yung sinabi ng lumikha ng Titanic. Ganon din po ang maraming tao sa ngayon. Imbes na maniwala sa salita ng Panginoon, pinahawakan nila yung sinasabi ng tao. So, ganito natin maihahambing ang mundong ito. Bagaman tagilid na, umaasa pa rin tayo na maliligtas tayo ng mundong ito. Wala pong katotohanan yun. Marami pa rin po sa tao ngayon ang ayaw pa rin pong sumakay sa lifeboat. Of course, it's a type of our Lord Jesus Christ na inilaan na po sa atin na ating mapagmahal na Ama, ang ating kapitan, ating Ama sa langit. At tayo po ay gustong-gusto ng Panginoon na maligtas. Amen. At nag-provide na po siya sa atin. So, kapatid, gusto ko pong samantala ng pagkakataon ito, why not? Ngayon pong pagpasok ng 2025, kung kayo po ay talagang naranasan niyo po ang saamot-sari mga problema at tila naubos na po ang inyong lakas and even po ang inyong mga kayamanan ay unti-unti na rin nauubos. So why not? Give it a try. Ika nga sabi po ng Biblia wala pong mawawala sa inyo kapag tinanggap niyo ang Panginoon. Actually, sukdulan at sakdal pong madadagdagan pa ang inyong kayamanan. Ang kayamanan po ng inyong kaligtasan mula sa Panginoon. Na pangkaraniwan po, ayaw harapin ng tao na ang mundo pong ating kinasasadlakan ay talagang nasa mahuling panahon na. This is true. I believe, personally as a pastor, we are in the last days. Ang problema sa mga tao sa ngayon, ayaw pinag-uusapan ang end times, especially according to latest survey, and even po mga believers, ayaw nila ng end times. Lalo na ang rapture. Kasi po, as I've observed as a pastor, nitong last quarter ng 2023, maraming nag-preach ng mga churches na napapanood ko sa Facebook Live, sa YouTube, even mga kapwa natin Pilipino ng mga church, pinag-uusapan ng second coming pero hindi nila tinatanggap at hindi nila pinag-uusapan ng rapture. Nakakalungkot pong bagay ito sa ating mga kapatiran. At dahil daw po ang ilan sa mga dahilan nila, natatakot daw po sila at nagbibigay daw po itong ng kalituhan sa kanilang kaisipan pag pinag-uusapan. At pag pinag-uusapan din po sa kanilang church daw ang rapture, nagka-cause ng division. Kaya mas minabuti nila na huwag na lang daw pong pag-usapan po ang mga bagay na ito. Now, ang rapture po ay usapin tungkol sa Panginoon at sa Kanya muling pagbabalik para sunduin po tayo sa alapaap. At hindi po ito nakasentro dapat doon sa Antikristo. Kasi tayo po mga mananampalataya, hindi po natin hinihintay basically ang Antikristo. Kaya po kung itatanong nyo sa akin kung sino yung Antichrist, hindi ko kilala. At wala naman akong pagnanasa na kilalanin siya. Ang focus po natin at ang dapat na posture natin as believers, nandun tayo kay Kristo, hindi sa Antikristo. Amen? Now, ang rapture po, ito po yung ating tinatawag na Christian's Blessed Hope. And the rapture, napakita natin sa screen it is the climax or the pinnacle of our salvation. Wow! Kaya dapat ito po ay pinipreach sa mga church at hindi po ito dapat isinasantabi. Now, marami pong church ngayon, even in the Philippines, naniniwala sila sa second coming but hindi nila pinag-usapan ng rapture. Now, tayo po dito sa church, we believe na meron pong two phases ang second coming ng Panginoon. The first phase is the rapture of the church. Amen. Ito pong rapture of the church, sabi po ng Titus chapter 2, verse 13, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. That is the first phase ng second coming. Ang second phase naman ng second coming, it's the second coming of Christ. So magkaiba po ito. Now, maraming church po ngayon, and even in the Philippines, naniniwala lang puro second coming lang po yung kanilang pinag-uusapan at hindi po itinuturo sa kanilang mga miyembro yung blessed hope. Napaka-importante po nito, lalo na sa panahon natin sa ngayon, na ang mundo po natin ay pabulok ng pabulok, padilim ng padilim. Now, kung bakit po tayo bilang mga mananampalataya, even though this world is getting darker and darker, but ours is getting brighter and brighter because we are looking forward to this blessed hope, which is the coming of our Lord Jesus Christ for His church, for us believers. Amen. So marami Christians po sa ngayon na hindi po maalam
sa napaka-comforting na message ng rapture dahil akala po nila na ang message pong ito ay nakakatakot. Hindi po. Nakakatakot ito pag mali po yung pagbabahagi ng word. At meron pa ibang nagsasabi, naku, huwag natin pinag-uusapan yan. Kasi ang message na yan is for the adult Christians. Hindi po. Alam niyo, nung dumalaw si Apostol Pablo sa mga tiga Thessalonica, ika-third week pa lang po nila na nalaman ng good news. Binahagi na po ito ng ating kapatid na si Apostol Pablo sa kanila. So, ibig sabihin, ang message po ng rapture is for everyone, baguhan ka man o matagal ka naman ng palataya. So, importante po, hindi tayo ignorante dito. Of course, bakit dapat di tayo ignorante? Sabi ng 1 Thessalonians 4:13, "But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as of others who have no hope." So tayo mga mananampalataya, I believe, lalo sa panahon po ngayon, you have to be knowledgeable about this truth. So once again, magkaiba po yung event ng dalawang, actually, may two phases ang second coming. The first phase, once again, it's the rapture of the church. Now, linawin natin, ano ba yung rapture? Ang rapture po ay kaiba sa second coming. Ang rapture po is an imminent event. Ibig sabihin, it doesn't need any prophetic signs. Hindi na po ito kailangan, hindi na naghihintay. So pag sinabing imminent, it can happen anytime. Pwedeng habang nagpipreach ako ngayon, pwedeng after the program, or pwedeng bukas, pwedeng sa isang linggo, pwedeng sa isang taon. So it's an imminent event. So it doesn't require any prophetic signs. Amen. Ano naman po yung second coming? Ang second coming, maraming prophetic signs na nakikita na natin sa ngayon. So ibig sabihin, since we believe in the pre-trib, naniniwala ako sa pre-trib eh. Pag sinabing pre-trib, the rapture will take place first and then the great tribulation will take place after the rapture. Now, ang dami na po mga prophetic signs ang second coming, which goes to show na nalalapit na yung rapture. At mababasa po natin ang mga prophetic signs na yan in Matthew chapter 24, yung buong chapter na yon. Because I believe that the Gospel of Matthew is written to the Jewish people. Of course, it's written for us Gentiles. But specifically, ito po ay isinulat para sa mga Hudyo. Kaya po Matthew chapter 24, it's all about the second coming signs of prophetic signs. Amen. So ang ibig sabihin po ng rapture, ang kaibahan po nito sa second coming, yung rapture po, as I've said last week, para lamang po sa mga baguhan natin kasama sa ngayon. Ang rapture po, Jesus will be coming for His church, for the bride. Tayo kukunin in a twinkling of an eye. Na pag tayo po ikinatagpo ng Panginoon sa alapaap at tayo po ikakasal sa Kanya, dito naman sa lupa magkakaroon po ng tinatawag na 7 years of tribulation. Now, after the 7 years of great tribulation, actually, yung first 3.5, yun po yung tribulation. And then yung second half, yun na yung great tribulation. Mas matindi na po yun. And then after the tribulation period, babalik po ang Panginoon. This is the second coming. Now, kung ang rapture is the coming of Jesus for His church, for His bride, ang second coming naman po, it's Jesus coming with us, His bride. At tatapak na po yung kanyang paa sa lupa sa Mount of Olives. Kaya nga po ang Matthew 24, according sa mga theologian, they call it that Olivet Discourse. Amen. So I hope na nakita po natin yung malaking kaibahan. So dapat talaga hindi tayo ignorante about this kasi po ang rapture, it was a mystery in the Old Testament. It is something that is hidden, sekreto. But now, in the New Covenant, in the New Testament, it's already revealed. Ito po ay ginamit, of course, ginamit ng Apostol Pablo at ginamit din ng Panginoon ng pagkakataon nang sila po ay nasa upper room in John chapter 14, verses 1, 2, and 3. Talagang nireveal na po niya na siya po ay uuwi muna sa Ama, ipaghahanda tayo ng ating mga mansion, gaya nung pinakinggan nating song kanina mula kay Paul Armesin, na kanyang sinulat na uwian na. Pero magbabalik po ang Panginoon para tayo po ay kanyang katagpuin sa alapaap. Amen. And then, we shall always be with Him forever. Amen. 1 Corinthians 15:51. Behold, I tell you a mystery. So the rapture then in the Old Testament was a mystery. Pero ngayon revealed na. Ang sabi pa dito ni Apostle Pablo, we shall not all sleep.
Yung sleep po dito ay mamamatay. Kasi sa ating mga mananampalataya, ang termino po ng kamatayan, hindi na natin ginagamit, hindi na ginagamit ang Biblia. Kasi we have passed from death unto life. Death and judgment is behind us already. But, sabi dito na Apostol Pablo, we shall all be changed. Wow! Papalitan po yung ating mga katawan mula sa mortal na katawan, nagkakasakit, nalalambot, bibigyan tayo ng immortal na katawan na bagay po para sa kalangitan. Amen. So sabi po muli ng 1 Corinthians 15 till verse 51, the rapture is a mystery. So we believers shall not all sleep. Meron pong mga dalawang uri na mananampalataya. Meron pong una, yung mga nangamatay na. So those who have already died. John 11 verse 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. So ito yung mga unang uri ng mga Kristiyano. Marami tayong sa mga kamag-anakan natin, kaibigan natin na mananampalataya, umuwi na sa Panginoon. Sino naman yung ikalawa? Alam nyo sino to? Tayo to, I believe we are the rapture generation. Now, yung ikalawang mga uri ng mga tao, those who are alive and will remain alive, I believe that this is us, the rapture generation. If you believe this, pakilagay po sa ating comment section. Amen. Na amen ako, I believe this. Tayo po ang rapture generation. Napaka-importante po nito mga kapatid. John 11:26. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Church, I'm asking you. Do you believe this? Pakilagay po sa ating comment section. Amen and amen. Ako, I believe that we are now the rapture generation. Amen and amen. Now, alam niyo kung bakit po marami mga tao sa ngayon, mga mananampalataya, ang hindi na maalam sa rapture. Yung iba may alam pero natatakot sila kaya ayaw nilang pag-usapan. Alam nyo, kung kayo po ay hindi maalam, hindi kayo knowledgeable about the rapture, this will happen to you. Ito po mga mararanasan niyo. Of course, una, ignorant kayo. Ikalawa, sorrowful. Ito yung mga taong malungkutin. Hindi po dapat likas na ganito ang mga mananampalataya. Anak, pakilagay yung 1 and 2 na. Christians who has no knowledge about the rapture. Una, ignorante. Ikalawa, kayo po ay sorrowful and you lack hope. Now, in my observation, kung bakit po, meron mga mananampalataya, of course, no, ignorante sila, hindi nila alam ang rapture, but marami po sa ngayon ang hindi excited to preach the gospel. Meron dalawang dahilan. Yung first dahilan, wala silang pinapaniwalaan pinagpalang pag-asa ang rapture kasi sa iba nating mga kapatiran, they see the rapture as a doom and gloom message. Yung nako, scary yan. Ayaw namin pinag-uusapan yan. Kung kayo po ay natatakot sa rapture, pag pinag-uusapan sa inyong church, mali po yung turo sa inyo. Kasi po, ang sabi ng 1 Thessalonians 4:18, therefore, comfort one another with these words. Ang mga pagtuturo po ng rapture, it's a comforting message. Pag tinuturo po sa inyong church at natatakot kayo, mali po ang itinuturo. Now, tignan po natin bakit may mga mananampalataya na hindi ganun ka-excited mag-preach o mag-share ng gospel. Titus 2:13 until 14. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Verse 14. Who gave Himself for us that He might redeem us from every lawless deed and purify for Himself His own special people, zealous for good works. So kapag alam natin tayo po ay merong blessed hope, we have this zealousness in doing good. Kasama po dito yung pag-share ng gospel. See? So, importante, alam natin ang prophecy. Sabi nga po ni Pastor Ed Hindson, the Bible prophecies were written not to scare us, but to prepare us. And, dagdag ko po, and to excite us. So, ikalawang dahilan, meron po mga katuruan sa simbahan sa ngayon. Nakakalungkot talaga. Let's face it. Nako, talaga pong panawagan po ito sa mga pastor kung bakit po napakalaki po na ating responsibility. Meron pong katuruan, narinig ko rin po na sabi nila na meron daw po mga Christian na hindi po makakasama sa rapture. Now, it doesn't make sense. Isipin mo, Christian yan. Ano ba, ikaw nakakapakinig sa pastor na yon, nakaganon ka sa church mo, sasabihin ng pastor mo, this is very alarming na hindi lahat ng Christian makakasama sa rapture. Na mapapatanong ka sa hindi kaya ako kasama sa rapture? Now, alam niyo kung bakit nila sinasabi po ito? Because ang pinahahawakan po nila at ginagamit nilang talata, it's found in Matthew chapter 24, verse 24. Basahin natin. For false Christs
And false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Now, dito po nagkakaproblema. Yung word po dito na elect, basically, it's not us, it's not the church. Once again, Matthew 24 was written to the Jewish people, hindi po sa church. Hindi po ito para sa atin. Of course, this was written for us to study. Pero hindi po siya specifically written to us, Gentiles. It was written to the Jewish people. Now, yung elect po dito, in Greek, it's eklektos. Ano yung eklektos? The picked out, the chosen, the selected ones. Now, hindi po parehas ang eklektos at saka eklesiya. Ano naman ang eklesiya? It's the church. 1 Corinthians 15:9. For I am the least of the apostles, sabi ni Apostle Pablo, who am not worthy to be called an apostle because I persecuted the church. Yung church po dito in Greek, it's ecclesia. The called out ones. The church of God. Tayo yun. So, hindi tayo eklektos. Hindi tayo mga Hudyo. So, wag kayo natatakot doon sa Matthew 24:24. Hindi po tayo madideceive kung nasa inyo ang banal na spirito ng Diyos. You will never be deceived. Amen. Nasa inyo ang banal na spirito. At kung nasa inyo banal na spirito, when the rapture will take place, kasama po kayo. Tayo po magkikita-kita sa piling ng Panginoon at hindi na po tayo mawawalay pa sa piling ng Panginoon. Amen. Kaya po importante po pag nakikinig kayo ng salita ng Panginoon, napakalaki po ng responsibility ng mga pastor. Now, kung may mga pastor po nanonood sa ngayon at sinasabi nyo at pinapaniwalaan nyo na meron po mga mananampalataya na hindi makakasama, repent mga kapatid. Mali po iyan kasi nagbibigay kayo ng takot sa mananampalataya. Mananampalataya, born again. Nagkaroon po ng pagbabago sa kanilang espiritu. Naging born sila ng Diyos, born of God, born again. Ibig sabihin, ang banal na espiritu ng Diyos, ang kanyang sperma in Greek, yung pong binhi, yung seed ng Diyos, ay nasa born again spirit na natin. Now, kung magra-rapture at may iwan siya, paano nangyari yun? It doesn't make sense. So, kailangan po nating aralin in 1 John 3 verse 9, ang mga mananampalataya, born again, mga bahagi po ng eklesiya, hindi po eklektos, hindi po yung elect, ay hindi po madideceive because we have the mind of Christ and we have the Holy Spirit indwelling our born again spirit. So, kung kayo po ay born again Christian, ibig sabihin tinanggap nyo si Jesus as your Lord and personal Savior. When the rapture will take place anytime tonight, kasama po tayo doon. Now, paano natin masasabi na ikaw ay tunay na born again Christian? Itong tanong sa akin ng marami. Alam niyo ang pinaka-mainam na patunay at patotoo? Buhay na binago ng Diyos. Hindi ikaw yung professor lang, Kristyano sanguso. Marami kang alam na verses, pero ang sama-sama na ugali mo, gumagawa ka ng kabuktutan, hindi po gano'n ang mananampalataya. Ang mananampalataya po, makikita natin, hindi pa man nagsasalita, napapagpala na po kayo. Hindi po siya perpekto, pero nakita natin yung pagbabago sa kanyang buhay. And I believe ikaw yun. At naranasan mo ang pagbabago sa buhay mo. At then, if the rapture will take place tonight or anytime, bukas, you will go up definitely. Kasama po kayo. Amen. So dapat hindi tayo maging ignorante about this. Now let's dive deeper para malaman natin. No? Kasi meron pa mga mananampalataya sa ngayon. Sabi nila mananampalataya sila. Pero they believe in 70 AD na kung saan nung 70 AD ay naganap na daw po ang lahat. Kaya wala nang rapture. Wala nang demonyo, wala nang impyerno. Pag sinabing nangyari na ang lahat, ito po yung mga they call themselves Christians, tinuturing silang preterist. Pag sinabing preterist, it already happened in the past. Now, meron din po hindi natin pinapaniwalaan ito. Meron din po naniniwala that the rapture will take place in the middle of the tribulation. Hindi po natin tinatayuan yun. At meron din po naniniwala that the rapture will take place post-trib, after the tribulation. Now, tingnan niyo po, sabi ng Biblia, sabi mismo ni Jesus, when this rapture will take place, hindi alam ng anak and even the angels, only the Father knows. Now, kung ang rapture po will take place in the middle of the tribulation, di alam nyo na. Hindi dumidikit, ano? Kung mangyayari po ang rapture after the tribulation, di alam na rin natin na kung bakit po natin tinatayuan ng pre-trib, or pag sinabing pre-trib, the rapture will take place first, and then the tribulation.
yung susunod. Kasi hindi natin alam when will it happen. So, yun po ang pinangahawakan natin. Ako po, as a pastor, yun po yung aking tinatayuan at pinangahawakan. At para po tayo maging matibay sa paniniwalang ito, balikan natin ang isang kasaysayan sa Daniel chapter 3 na kung saan ay malalaman natin yung panahong ito, it's a typology of the Great Tribulation. Tingnan natin kung nandun pa ba ang church. Kasi ito po ay typology of the rapture of the church and the Great Tribulation period. Mababasa natin once again in chapter 3 of Daniel. Now, kung mapapansin po natin, si Daniel po dito, it's a typology of church tayo. Si King Nebuchadnezzar naman, it's a type of the Antichrist. Now, yung mga kaibigan naman ni Daniel, sina Shadrach, Meshach, and Abednego, they represent Israel. Now, kung babasahin po natin ang Daniel chapter 3, wala po kayong mababasa sa buong chapter na ito at hindi na matagpuan si Daniel. Bakit po kaya wala siya doon? Bagaman si King Nebuchadnezzar po ay nagkaroon po ng great gathering of all the kings around the world at ito po isang napakalaking event pero nowhere to found si Daniel. Alam niyo kung bakit? Dahil po pinapakita po sa kasaysayang ito that when the Great Tribulation will take place, wala na ang church. At sususugan ko lang po ito pag binasa nyo ang Revelation. Pagdating po sa hanggang chapter 4 in Revelation, wala na ang church. Pagdating sa chapters 5 and 6, hindi na po binanggit ang church. Kasi papakita na po doon, mangyayari na ang Great Tribulation. So going back sa Daniel chapter 3. So once again, si Daniel is a type of the church. Us, wala na po siya dito. Si King Nebuchadnezzar is a type of the Antichrist. While yung mga kaibigan ni Daniel, si Shadrach, Meshach, and Abednego, they represent Israel. Now, let's read verse 1 in Daniel chapter 3. Nebuchadnezzar the king made an image of gold whose height was 60 cubits and its width 6 cubits. He set it up in the plain of Dura in the province of Babylon. Let's jump to verse 5. That at the time you hear the sound of the horn, flute, harp, lyre, and psaltery in symphony with all kinds of music, you shall fall down and worship the gold image that King Nebuchadnezzar has set up. So, dito po makikita natin that King Nebuchadnezzar was a typology or was a type of the Antichrist. Kasi po, makita natin, meron siyang mark of the beast. It's a picture of the mark of the beast. The number 666, 60 cubits, 6 cubits, and 6 musical instruments. Ang galing na Bible talaga. Now, as we all know the story, nagpagawa po siya ng napakalaking imahen niya. At sabi niya, lahat kayo ay magsiyukod. At alam natin ang kasaysayan. At para po sa hindi nakakaalam, meron pong 3 hindi yumukod sa utos ng hari. At hindi po sila sumamba. Sila po yung mga kaibigan ni Daniel. Which is, of course, once again, it's a type of Israel. Na sina Shadrach, Meshach, and Abednego. At hindi po sila yumukod. At dahil dito, pinarusahan po sila ng hari sa kanilang hindi pagsunod, and they were cast in the midst of a burning fiery furnace, which is a picture of the Great Tribulation. Dahil ayon po sa verse 19 ng Daniel chapter 3. Let me read this to you. Then Nebuchadnezzar was full of fury, and the expression of his face changed towards Shadrach, Meshach, and Abednego. He spoke and commanded that they heat the furnace 7 times, more than it was usually heated. So it's a picture of the Great Tribulation period. 7 times. 7 years po kasi ang Great Tribulation period. Then, alam niyo po ba mga kapatid, sundan natin ha. So, mainam na ito pong binabasa ko sa inyo, matatagpuan talaga natin ang dami pong mga kasaysayan sa Biblia which gives us a picture of what will happen in the future para meron tayong pangahawakan. Alam niyo mga kapatid, malinaw po sa mga pangyaring ito, nakita po natin, wala si Daniel, a type of the church before the fiery furnace. Kasi nga po, bilang siya po ang type ng church, wala na ang church. Kaya nga po tayo, bilang mga mananampalataya, bilang eklesiya, hindi tayo maiiwan sa rapture. Dahil kasama po tayo na iniligtas sa ating Panginoon. And then, yung pong, after the rapture of the church, meron na pong fiery furnace. Ito po gaya po na binasa natin in verse 19 ng Daniel chapter 3. Pinainit po ito 7 times. It's a picture of the 7 years of great tribulation.
That goes to show that God will definitely deliver His people out of the tribulation. At yun po nakita natin dito, si Daniel. Amen. And then, in 2 Peter chapter 2 verse 9, makikita po natin na talagang ang puso ng Panginoon ay talagang tinutupad niya ang kanyang pangako. Nasabi niya talaga na hindi niya pababayaan ang isang kagaya mo at hindi niya iiwan. Amen. Di ba? In Hebrews 13:5, bilang mananampalataya, panghawakan natin ito. Sabi ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Even sa panahon po ng rapture, kasi hindi tayo iiwan. Talagang ililigtas tayo ng Panginoon. Now, let's read 2 Peter chapter 2, verse 9. Then the Lord knows how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment. Amen. So, hindi tayo talaga kasama sa mga makakaranas ng parusa sa panahong ibubuhos na ng Diyos dito sa mundong ito ang kanyang galit at puot. Kasi yung mga taong hindi tinanggap ang lifeboat na inilalaan sa kanila ng kapitan, kaya binibigyan sila ng lifeboat para iligtas sila, ilayo sila mula sa Titanic, mula sa mundo. Now, pag ibinuhos na po ng Diyos ang kanyang galit at puot sa mundong ito yung tinatawag na tribulation, kapag naiwan ka, mararanasan mo ang galit at puot ng Diyos. Na sana ay ang naisin niya hindi mo maranasan yun kasi mahal na mahal ka ng Panginoon eh. 1 Thessalonians 1 verse 10, ito po ay nagpapatunay na hindi po tayo talaga para maranasan ang galit at puot ng Diyos and to wait for His Son from heaven. So ito yung ating posture. Hindi po tayo nakayuko at nalulumo bagkus nakatingala. Meron tayong pinagpalang pag-asa na inaabangan. Whom He raised from the dead, even Jesus who delivers us from the wrath to come. Amen. So bilang pagtatapos, let's go back to our question for tonight. Now, what excites you about the future? So mga pinag-usapan natin, what now excites you about the future? The answer is, for me, it's my blessed hope. The rapture of the church. Totoo lang. Alam nyo, kami po sa family namin, kapag nakakabalita tayo ng mga hindi kagandahan sa mundo, pinag-uusapan namin ng rapture. Kasi this excites us about the future. Kasi nakikita namin, kasi nga, yung mga nangyayari sa paligid natin, at kamakailan lang, kahapon yata may lindol, o kanina sa Taiwan, di ba? Kahapon, at kahapon din may lindol sa Mindoro. Ito po ay mga signs na nakasulat sa Matthew 24. Huwag po kayong matakot. Of course, nalulungkot tayo sa mga kaganapang ito, pero nakasulat na po ito sa Biblia. Sabi ni Jesus, kaya niya ito isinulat ahead of time, sinabi, para pag nangyari, maniwala po tayo. At nangyayari na nga po ito. Now, hindi po ito judgment pa ng Diyos because we are still in the dispensation of grace. Mangyayari po ang kanyang pagbubuhos ng galit at puot kapag nangyari na po ang rapture of the church. Now, what is my solution? What is our solution? Do not be ignorant about the rapture that will take place anytime soon. Mababasa po natin yan sa 1 Thessalonians 4:13, 15 until 17. As our Lord promised in John 14, verses 1, 2, and 3. Ang ganda po ng mga talatang ito. Sabi ng Panginoong Hesukristo sa mga nangyayari sa ating paligid, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Wow! Diba? This excites me about the future. Once again, in my Father's house, sabi ng ating Panginoon, are many mansions. Church, hindi po kubo ang sabi ng Panginoon. Hindi po condo, hindi condominium, but mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Kung bakit po siya lumisan pan sumandali. Because sabi nga po ng kanta kanina, inihahanda na tayo ng ating mansyon sa langit. And verse 3 tells us, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. Wow! Sa pagbabalik po ng Panginoon, this is good news. Hindi po tayo ipapasundo sa mga anghel. He will come again Himself. Siya mismo ang susundo sa atin. Why? Ito po yung reason ng Panginoon. That where I am, there you may be also. And this excites me about my future. Kaya pala sabi ng 1 Thessalonians 4:18, therefore comfort one another with these words. Wow! Praise God! Palakpakan natin ng Panginoon. Meron ka ng mansyon, pinaghahanda ka ng Panginoon, at siya pa mismo ang susundo sa iyo.
papunta sa kanyang kaharian. At ang pinakamahalaga sa lahat, sabi ng verse 17 ng 1 Thessalonians chapter 4, and we shall always be with the Lord forever. Yun po ang pinakamahalaga sa lahat because heaven is not heaven without Jesus. Kaya po masaya ang langit, kaya po pinagpala tayo sa langit. It's because of our Lord Jesus Christ. And this excites me about the future. Purihin ang Panginoon. Amen and amen. Kaibigan, kung kayo po ay napagpala sa atin na pag-usapan at na-excite din kayo pero napapatanong ha, gusto ko po makasama. Alam niyo, pwede at gusto ng Panginoon makasama ka when the rapture will take place. Sabi po in Romans 10 verse 9, if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be raptured. You shall be saved. So all you have to do, magpipray po ako. Susundan nyo lamang po yung aking panalangin, bubuksan nyo ang inyong mga bibig at bukas din po ang inyong mga puso. That simple. At tayo po, if the rapture will take place now, you will go up. You will be included in that great event. Amen. So please pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito mula sa inyong mga puso. O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili. Apart from you, wala akong kapangyarihan na iligtas sa aking buhay. Kaya naman, Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na ang iyong mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, ang iyong kamatayan, ang siyang pumawi na aking kasalanan. Maraming salamat, Ama, sa iyong kaloob na kaligtasan. At maraming salamat din po dahil nakasulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Kasama ako kapag ikaw ay muli nang nagbalik para isama na kami sa iyong kaharian. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Kaibigan, kung isa po kayo sa mga sumabay sa panalangin ito, gaya pa na sinabi ko kanina, if the rapture will take place today, kasama po kayo. At exciting po talaga. O kung hindi man, ito po magbibigay sa atin ng excitement habang hinaharap natin ang 2025, ang 2026, ang 2027. Malay natin, di na matapos ang 2025, ma-rapture na po tayo. Mas gusto ko yun. Amen and amen. At gusto ko po ipag-pray ating mga kapatid. Kung kayo po ay may mga takot at ginamit po ang programa ito, ginamit po yung ating pag-uusap na ito, ginamit po itong pag-aaral na ito para mawala na po yung takot at pinalitan po ng excitement. At habang hinaharap natin ang kinabukasan, lalo pa po tayo na excite magbahagi ng salita ng Panginoon. Well, salamat po at ginamit ang ating programa. At gusto ko po kayo ipag-pray na maging dahilan po ito na sa ating pong pamumuhay sa mundong ito ay gamitin natin ang pagkakataon. Let us occupy till Jesus comes. Ipamahagi natin ang mabuting balita ng Ebanghelyo at I pray na i-share nyo rin po yung ating broadcast tonight para mas marami pong maabot. And I would like to pray for you. Abba, we thank you so much sa isang panahon na bagaman maiksi po yung oras namin pero pinagyaman mo po kami sa halos isang oras na aming pag-aaral na patuloy mo kaming tinuturuan at binubusog po ang aming kaluluwa mula sa mayaman na yung salita sa iyong biyaya. At salamat, Panginoon, dahil meron kaming isang pinagpalang pag-asa na aming inaabangan sa nalalapit na hinaharap. At alam namin, Panginoon, this will take place anytime soon. At salamat po bilang isang anak mo, nakatitiyak na po ako na hindi ako maiiwan because ako ay kasama sa makakasama. Ako ay kasama sa mga susunduin mo at makakapiling ka panghabang buhay. Ito po ang aking papuri at pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Well, kaibigan, maraming salamat for joining me tonight. It's 28 minutes after 8. At bago tayo magpaalam, welcome po sa mga katutunin ng This is Solution with Laverne Ducot. Kung hindi po ninyo napanood yung buong episode, pwede namang i-replay. At kung kayo naman po yung napagpala at naniniwala sa ating mga pinag-usapan, kindly share po yung ating broadcast. Sa ngayon, sa mga taong nakapakinig ng ilan sa mga, ang dami kasi last year na tinalakay yung Matthew 24, sinasabi ng ilang mga kapatid nating tagapagturo na hindi raw lahat ng Christian ay maliligtas. Now, pinag-usapan natin ang Daniel chapter 3. And I pray na nakatulong po ito at nakita ninyo na
yung mga typology, yung mga nangyari po sa nakalipas sa kasaysayan, ito po ay nagbibigay sa atin ng pagsasalarawan ng mga tupos, ng mga types, ng mga samples para mailapat natin sa mga mangyayari sa hinaharap. And of course, bago tayo matapos, gusto kong pasalamatan ng mga kaibigan natin who's watching right now. Salamat kay Sister Jewani Ahio. Yan, maraming salamat din po kay Sister Connie Magno, Sister Morena Lagisma, Silapan, Sister Andeng San Andres, Rosemary Casoko, Sister Norma Vitales, si Bro John Paul Song Song, amen. Salamat bro. Brother Fidel Gabiola, Sister Mercy Benares Pangilinan, kasama rin natin Sister Nika Encarnacion, na alam pong sama-sama po tayo ma-excite sa future, lalo't higit ngayon 2025. Kaya nga po, pag meron kayo nakikita na babalitaan ng mga masasamang nangyayari, of course, dapat nga maging masaya tayo pero at the same time nalulungkot tayo, pero nakasulat na po kasi ito sa Biblia that these things will definitely take place. Kasi po ito yung mga prophetic signs of the second coming of Christ. But of course, mangyayari po muna yung rapture para alisin tayo ng Panginoon dito sa mundo ito. Sabi ng iba sa akin, alam mo, umi-escape lang kayo. Yes, of course. Talagang great escape po ito. Ililigtas ng Panginoong Diyos ang kanyang mga anak para hindi po maranasan ang matindi o masidhing kapighatian na sabi nga po ng Matthew chapter 24. Thank you kay Sister Lori Amistad, Sister Maylene de la Cruz Gale, kina Brother Ricky Villarasa Losito, si Brother Ariel Herrera. Bro, na-miss ka namin nung Sunday. Sister Becky Amber Nidea, Sister Lai Buenafe. Salamat din po kay Sister Dan Guevara, Sister Leonora Dacumos, Sister Jackie Alcantara. I pray, pakisabi kay Kuya Makoy, kumusta ba? Tuloy ba yung gig na sa Thursday? I pray na matuloy ito in Jesus' name. Amen. Sister Linleng Makaraeg, maraming salamat po. M.A. Kapatid, balikan mo yung ating pinag-usapan. Maganda ito. And Sister Gigi Cristobal Mendoza, Sister Lizelle Flores Pelotin, ang butihing kapatid ni Ate Amiel na nakauwi na from the US. Salamat po. At sa inyo mga kapatid, dalayan ko po na pagpala kayo. It's 31 minutes after 8 at bilang pagtatapos, ang alam po ng aking pamilya, si Ate Yani, si Kuya Aves, ating technical director, and of course with my wife, si Mami Jo, nagpapasalamat po kami dahil kahit 2025 na nasa season 7 na po tayo, hindi niyo po kami iniiwan at patuloy po tayo nagsasama-sama para lalo pang lumaganap ang salita ng Panginoon. At kung meron po kayong mga kaibigan, mga kakilala at lalo tigit mga kapamilya, please pakishare po yung ating broadcast nang sa gayon sila po ay mapagpala at matuto din. At bilang pagtatapos, nais ko pong iwan sa inyo ang sinasabi ng 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, ikaw yan, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!